Magandang gabi po mga kababayan. Ngayon po ay alas 8:46 ng gabi. At dito po tayo ngayon sa panibagong episode ng ating programa. No? At ito po si Dr. Toto Bunyog Kausing. At ang ating pag-usapan po ay patungkol sa ano naman ang katotohanan sa isang parting bagay. Dito po sa ngayon ay nakapokus tayo sa pangyayari sa Pampanga, kay Bong Pineda, na binabalita na number 1 killer ng Pampanga. Pero wala pa akong ebidensya dyan. Kwento-kwento lang yan. Okay. So ngayon, maliban pa dyan, ay pag-usapan muna natin itong sikat na si Sara Duterte na kung saan ay meron siyang isang kaibigan. Ang kaibigan niya ay si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos po ay lumalabas na ginamit ni Sara Duterte sa kanyang resibo na ipinakita sa COA bilang pagpatunay na yung kanyang tinatawag na confidential fund ay doon niya ginastos. Alam mo, bago natin pag-usapan yung confidential fund, nais ko muna sabihin sa inyo po kung ano po ang ibig sabihin ng confidential fund. Yung confidential fund po ay ginagawa yan na isang budget doon sa taon-taon sa tinatawag na General Appropriations Act. Sa General Appropriations Act ng bayan natin ay may item na nilalagay na confidential fund o di kaya confidential and intelligence fund. Ang pakay naman nun ay binibigay yan, yung mga budget na yan sa kaisipan o sa argumento na kailangan ang mga sikretong pundo para magiging epektibo yung tinatawag na pamamahala ng isang opisina o operation ng isang opisina. Kasi kung minsan po, may pagkakataon na kailangan mo makukuha ka ng mga informasyon. Okay. Example. Kailangan mong wasakin ang mga drug lords. So kung kailangan mo mawasak ang drug lords, sa totoong kwento lang, sa totoong katotohanan lang, kahit anong galing ng pulis, ay mahihirapan siya makikilala kung sino ang mga drug lords. Yan po ang katotohanan. So diyan na ngayon papasok ang tinatawag na confidential fund at saka intelligence fund. Saan gagamitin? Siyempre, dapat ibibigay yun sa mga pulis na nagtatrabaho laban sa droga at mga operatiba ng NBI rin na naka-assign sa droga. At siyempre pa, lalo na yung Philippine Drug Enforcement Agency. So ngayon, yung pera na yan, para maging epektibo yung paghahanap ng impormasyon, para makilala mo kung sino yung mga tao sa likod, kailangan mo yung pera. Isang halimbawa, pag nagkaroon ka ng kakilala, siyempre magmamanman yung mga pulis, mga NBI, mga PDEA, nagkunwari hindi sila mga operatiba. So kailangan nila mamalagi sa mga lugar na kung saan napupunta malimit yung mga nagbebenta ng droga. Pwede sa mga bars, so kailangan nila ngayon magmamanman 24 hours a day, palit-palitan sila. So, kailangan nila kung minsan makapunta sa mga condominium na mamahalin. Kasi kung minsan, yung mga, sigurado lang, actually hindi lang minsan, malimit po na yung nagbebenta ng droga ay doon yan nagmamalagi sa mga condominium
na maraming mga gwardya para hindi makapasok. Maliban pa dyan, ang mamahal ng upa. Kaya, bihira, ang piling naman ng mga dorogista, ng mga drug lords, ay bihira ang makapasok para makabanman sa kanila. So, ang ginagawa dyan, kailangan ngayon ng mga pulis o PDEA o NBI yung pera para uupa sila ng tag 100,000 a month na mga unit ng kung ano condominium para matyagan nila yung tinatarget nila o kung sino man ang natatargetin nila. So, diyan papasok ngayon ang papel ng tinatawag na Intelligence and Confidential Fund. So, ngayon, pag naibigay na ng pera sa opisina na yan, pagkatapos ng taon, sila ay obligado na magpapatunay sa ating Commission on Audit or audit na magpapatunay na yung pera nga na confidential fund ay napunta nga sa dapat puntahan. Ngayon, paano ngayon magre-report ng resibo ang opisina na para hindi naman, importante kasi na hindi mabisto ang trabaho. Kasi kung mabisto ang trabaho, hindi na sila makaulit at mahirapan na rin sila makakakuha ng impormasyon. So kaya, halimbawa, umupa ka sa isang condominium unit para mamanmanan mo sa kabilang condominium unit na mamahalin ang mga drug lords. Kung ipapakita mo, pag magre-report ka sa COA, magsusumiti ka ng resibo, may posibilidad po na at malaking posibilidad kapag ibigay mo yung pangalan ng may-ari ng condominium na inupahan mo, delikado ang may-ari at babalikan siya ng mga sindikato. Kaya, kailangan ang diskarte na matalino kahit sa pagre-report sa COA, kasi sa COA ay may mga sindikato rin dyan na konektado sa mga drug lords o sa kung anuman mga sindikato. So para hindi mabisto, gagawa ng report lang, walang resibo. Dapat walang resibo, report lang. Kung ako naman ang hepe ng opisina, gagawa lang ako ng report, sabihin ko lang, umupa kami sa isang condominium, hindi ko pwede sabihin kung saan ang lugar. At itong nagastos namin, magre-report lamang ako sa Commission on Audit. Kada buwan, kailangan namin makakuha ng impormasyon muna bago kami pumasok sa isang condominium na mamahalin. At ang impormasyon na yon, para makuha namin kung saang condominium nakatira yung drug lord na target namin, ay binigyan muna namin ng isang kotse na Mercedes-Benz ang aming informante para magbigay ng impormasyon kung saan ang lugar na nakatinitirhan ng aming target. So kung ganon, tanong, kung magre-report ako ngayon sa Commission on Audit, pwede ko bang gamitin ang pangalan, umupa po ako kay Jollibee, umupa po ako kay McDonald's. Ito po yung aking report. So, tinatanong ko ito sa inyo kasi didiscuss natin ngayon ang gera na namumuo sa gitna ng mga congressman ng Quadcom at ni Sara Duterte. Nag-anunsyo itong mga congressman ng Quadcom, sila Jeffrey Conghon at saka si Francisco Paulo Ortega ng La Union. Si Conghon ay Zambales. Sila raw na mga taga-Quadcom, na mga congressman, kasama si Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte, kasama si Congressman Dong Gonzales ng Distrito ng Pampanga na may sakop sa Mexico, Arayat, San Fernando, ay
bumuo sila ng pundo na 1 million para ibibigay sa sinumang tao na makapagbigay ng impormasyon kung sino at saan iyang si Mary Grace Piatos. Sino ba yung Mary Grace Piatos? Okay, ladies and gentlemen, John Patrick, magandang gabi. Ani Gonzales, Francisco Antonio Mabunga, magandang gabi. Okay? Si Mary Grace Piatos, iyon ang nilista ni Sara Duterte sa kanyang sinumiti na report sa Commission on Audit na isa sa binigyan niya ng pera. So ngayon, sabihin na natin na binigay yun sa isang informante kagaya sa kinikwento ko na umupa sa kondominium para malalaman at mamanmanan yung mga drug addict at drug lords. Pwede bang sasabihin ni Sara Duterte, pwede ba niyang idepensa? Hindi po totoong tao yan si Mary Grace Piatos. Nako. So ngayon, nakita na ninyo. Ibig ko sabihin, pwedeng gamitin ni Sara Duterte kasi iyon ang sasabihin, explanation niya. Kung ibibigay kong totoong pangalan ng taong pinagbigyan ko ng pera, mabibisto, malalagay sa alanganin ang buhay nila. Lulusot si Gaga. Ay, sorry, hindi Gaga. Ay, naku, matalino talaga ito. Tusa talaga kung sa lalaki tuso, kung sa babae tusa. Aral na yan pagdating, no? Masasabi ko lang, Mr. Francisco Antonio Mabunga, aral na yan mga Duterte pagdating sa confidential fund. Sanay na sila dyan kung anong gagawin. Kaya, kung ako tanongin nyo, lulusot siya dyan sa usapin, sa tanong na sino bang pinagbigyan ni Sara Duterte sa kanyang 11-day budget. Ha? Sino bang binigyan niya? Kasi 125 billion in 11 days, that is equivalent to 11,333,000 ang gestos kada araw. So, ang binigyan daw ay si Mary Grace Piatos. Ang alam ko, Mary Grace, restaurant. Restaurant yan na medyo maganda, hindi naman masyado kamahalan, na kaya naman natin puntahan. At paborito kong puntahan ang Mary Grace kapag mayroon akong meeting. Yan ang sinasabi ko. Kasi yung setup nila, yung kanilang restaurant, ay hindi po restaurant na lamesa, may bangko na restaurant. Ganun. Ang setup nila para kang nasa bahay, para kang may sofa, parang ganon. At medyo magandang atmosphere kung may kausap ka, may ka-meeting ka. So, Mary Grace Piatos ang nilagay. So, Mary Grace ay restaurant. Ang Piatos, chichirya. So, lulusot kaya si Sara dyan. Okay, tingnan natin ngayon ang kasunod. Kasi sabi ni Jeffrey Conghon, Congressman at si Congressman Paulo Ortega, sila daw mga taga-Quadcom, nag-ipon at nakabuo na sila ng 1 milyong piso na ireregalo sa sino mang tao na makapagpakilala at makapagbigay ng ID o sino man o anuman ng isang babae na ang pangalan ay Mary Grace Piatos. So, yan po ang sitwasyon. So, ibig sabihin, magkakagiran din naman ng mga talaga na siyempre, kilala nyo naman si Sara, Bratenila yung ugali. Gaganti at gaganti yan. Ganun na kasimple. Ngayon, ang tatay niya ay umamin na ng responsibilidad. It was only a matter of time. Hinaantay ko. Ang problema ko lang dito ay nagsasagawa na ng investigasyon ng Department of Justice natin. So kung magsasagawa na ang Department of Justice natin ng investigation, ay malamang makakabuo sila ng kaso na isasampa nila na meron din kasing local law, Republic Act 9851, na pwedeng kakasuhan si Duterte sa kasasala na crime against humanity na nakalagay dyan sa Section 5 ng Republic Act 9851. So, ang tanong naman ngayon, kung kakasuhan sa lokal ng crime against humanity si Duterte, sa tingin, ano mangyayari sa International Criminal Court na kaso na crime against humanity rin? Ang sagot ko dyan,
tutuloy ang ICC. Bakit po? Nauna na kasi siya eh. So sa prinsipyo po ng criminal law, kung sino ang nauna, halimbawa may parehong korte, pareho ang authority. Kung sino sa mga dalawang korte, kung sino sa mga korte ang una kung saan kinaso, kung nakakuha ng kaso, hindi po mawawala sa korteng yan ang jurisdiction or authority sa pagdidinig at pagsisintensya sa kasong yan. So, ibig sabihin, kahit kumaso pa sila ni Remulla, hindi nila pwede agawin mula sa International Criminal Court ang kaso ni Duterte. Yan. Okay. Ito na yun. May kinalaman naman ito ngayon sa Pampanga. Yung kaibigan ng mga Duterte, na mga pamilya Pineda, kaibigan ni Sara Duterte, na mga pamilya Pineda, lalo ni si Bong Pineda, ay mukhang nalalagay po sa balag ng alanganin. Ibig sabihin, delikado. Bakit po? Nag-privilege speech po kanina si Congressman Dong Aurelio Dong Gonzales at pinakita niya yung 5 biktima na pinatay kailan lamang ng mga riding in tandem na mga gunman doon sa Pampanga, doon sa San Fernando, Pampanga, doon sa Arayat at sa iba pang lugar. So ngayon, ang mangyari niyan, sinasabi ni Senior Deputy Speaker na miyembro din ng Quadcom o isa sa 4 na chairman ng Quadcom na iimbestigahin din ng Quadcom yung patayan dyan sa Pampanga. Nako, kung magkatuluyan yan, baka matatapos ng maligayang araw ni Bong Pineda. Ang ibig mo sabihin nito, sa politika, hindi magkakampi ang sila ni Aurelio Dong Gonzales at saka Pineda. Alam mo si Aurelio Dong Gonzales, may sarili din siyang dynasty. Ang mga anak niya, pinapatakbo niya rin na mayor. At pinapatakbo niya rin papalit sa kanya na congressman o congresswoman. So, ito na ngayon. Pakinggan po natin ang privilege speech ni Aurelio Dong Gonzales na isa sa mga bida dyan sa tinatawag na Quadcom. Kung minsan matawagin nila Quadcom, kung minsan tinawag ko na Duwagcom. Sapagkat nung nagka-hearing sana sila noong November 13, ay kinansila nila ang pinuspon nila at nakita na natin si Duterte nandito na. So ngayon, binas ko sila at maraming ibang vloggers nagbas sa Quadcom. Kaya napilitan na ituloy ang hearing. Ayun, kaya dumalo si Duterte. Kung hindi lang natuloy ang hearing na yon, nako, nawawalan tayo ng tinatawag na chance kung saan umamin si Duterte. Kung wala sana hindi na aamin si Duterte. Pero dahil nandiyan na yan, aamin ang si Duterte. O pakinggan muna natin si Congressman Aurelio Dong Contractor Gonzales. Session is resumed. The Honorable Don Gonzales is hereby recognized once again. Please proceed. Thank you for the delay, Mr. Speaker, my dear colleagues. The Honorable Speaker, colleagues, guests, ladies and gentlemen, magandang at pagpalang hapon sa inyong lahat. Maya pa, katpanapon po kay Kayman, Kareng Kapampangan. I rise on the matter of personal and collective privilege with regard to the senseless and unresolved killings Tama ang English ni officials. Idong, with regard lang. Walang in S. my district, in the 3rd district of Pampanga. On April 30, 2022, 2 weeks before the election in 2022,
Barangay Captain Alvin Mendoza of Alasas, City of San Fernando, was ambushed after an unidentified gunman shot him dead 16 times as he was leaving his home. Nung paalis na po siya sa bahay niya, pagsakay sa sakyan niya, meron na pong sumunod sa kanya. Tingnan po natin itong video to, my dear colleagues. Footage na ito ang magbaril ng riding tandem sa isang itim na SUV sa barangay Matliman, San Fernando, Pampanga. Nang tumigil ang sasakyan, bumaba ang tao, pinagpaparilan sa kanilang SUV. Maya pa, dumating sa pangmotorsiklo at pinagbabaril muli ang sakay ng SUV. Tiniguro pa ng gunman na patay na ang sakay bago umalis. Sa San Fernando yan ha. Kung saan tatakbo ng mayor ang anak ni Pung Pineda. There are 16 nasyon na baril na na-recover ng ating forensics group sa crime scene. And based naman sa cadavers sa autopsies, 13 ang tumama. Pagkatapos po ng 8 buwan, on December 28, 2022, isa naman po ang aking barangay captain sa Santo Rosario, City of San Fernando, na si Kapitan Jesus Liang or si Kong Jess Liang of Santo Rosario, City of San Fernando, was walking across yung pinagawa po nating bagong palengke ng alkalde nung panahon na yon, when a male gunman approached and shot him dead before fleeing on foot. Panoorin po natin ulit ito. Walang sound. Kausapin natin. Pangalawa na to na taga San Fernando pinatay. Nung gabi, sabi nung gabi ba, nasa kapayanan nila? Actually, parang namin ko ng ang ako, pupunta ako doon. Diretso din ako doon. Ayan. Pagkatapos ng sa bayan, yun na, tinatawag na ako ng mga tao. Dahil mo, lagi mo. Tumakbo ako. Rampant shootings targeting public officials did not stop there. On April 17, 2023, a former board member and Pampanga Liga ng mga Barangay President Jerome Tubig was shot multiple times in front of BL Macabali Memorial Hospital sa siyudad po ng aming bayan, sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Panoorin po natin ulit ito. Ilang araw ka, alas 7:30 ng umaga, itong Lunes, April 17, pagbabalawin ng sasakyan ni Atty. Jerome Tubig, nakahabaan ng dito sa street ng San Fernando, Pampanga. Si Kumigang kasalukuyang provincial legal officer ng lalawigan, ayon sa initial na investigasyon ng PNP, dalawang lalaking nakaitim na jacket at sakay ng isang motorsiklo ang nagpaulan ng bala, sinasakyan ng Tubig
at dali-dali mo nang tumakas patungo sa direksyon ng Barangay Flores. Kapag tataka, pare taga San Fernando pinatay. Apat na bato ng Kalipin 45 Kumarin at nakatuan sa crime scene. Ayon kay Police Colonel Benigong Batillo, ang direktor ng Pampanga Provincial Police Office, patuloy pang inaalam ang motibo ng tatlong pagkasla sa Kapitolyo. Pagkatapos ng isang taon, Mr. Speaker, a year later, on June 11, 2024, my barangay captain again in City of San Fernando, in the name of Barangay Captain Matt Ryan de la Cruz, and his driver na kaibigan ko na si Henry Aquino, were gunned down at a gasoline station in Barangay Del Pilar, siyudad na naman ng San Fernando. Both victims suffered a multiple gunshot wounds and died on the spot, Mr. Speaker. Panoorin po natin ulit ito. Grabe taga San Fernando lahat pinatay. Habang wala pang person of interest na matukoy, kaunay sa pagkaslang kina San Pedro Group Barangay Chairman na si Matt Ryan Yasin de la Cruz at luma itong driver na si Henry Aquino na kamakailangan pinagpagalihin sa loob ng kanilang sasakyan sa harap ng isang gasoline station sa Barangay Del Pilar sa Fernando City, Pampanga. Panayang kay Kagawad Ryan de la Cruz, inaalam biktima na si Kapitan Matt Ryan de la Cruz. Wala daw silang alam na kaaway ang kanyang anak, kaya nabigla sila sa pangyayari. Kwento ni Kagawad Ryan de la Cruz, ipinasa na daw sa kanya ng kanyang anak ang negosyong peryahan simula nang maglingkod bilang chairman ng kanilang barangay. Dati po nasa perya po siya, siya po yung nagpe-peryante, siya po ang nakasunod. Kapitan po siya, binigay ko po sa amin. Sabi ko yung sa akin, yung mga kapatid niya, sabi ko, Nay, sabi ko, sa inyo na kamahalayan ko. Mas next po, Ang ating eleksyon 29, 2024 ay kapisahan ng barangay San Pedro Batuda na ang peryahan na natayo sa lugar ay pag-aari ni Kagawad Ryan de la Cruz at ng kanilang pamilya. Bagamat hindi pa malinaw sa mga otoridad, tigilin na ngayon ng pulisya ang dating negosyo peryahan ng biktima, pero hindi pa rin pinaalis ang politika sa mga posibleng motibo sa kriminal hustisya ang patuloy ngayong isinisigaw ng mga ginulilang kaanak at kaibigan ng mga biktima. Last week, nasa Arayat, Pampanga po ako. Pumunta po ako sa dalawang namatay na leader ko at umiiyak ang pamilya nitong isang barangay captain na si Che. On August 11, 2024, Barangay Captain Norberto Mel Lumbang of Lacius Arayat, Pampanga was killed by a rifle-wielding man inside the barangay hall. Lumbang Mel who was planning to run for vice mayor next year, died on the spot. Ulit po, Mr. Speaker, my dear colleagues, panoorin po natin itong CCTV ito. Ayan, mapagbaba, barat kagad. Grabe.
nagpaiwan yung gunman? At ilang araw lang po ang nakakaraan. Just last week, on November 12, 2024, a municipal councilor in Arayat, Pampanga was killed while his companion was wounded in an attack by motorcycle riding assailants in Barangay Telapayong, Arayat. Ang pangalan po nito ay si SB member, Councilor Federico Hipolito, was declared dead on arrival in a hospital where his companion, Barangay Captain Julito Trinidad of Barangay Batasan, Arayat, Pampanga, was also taken for treatment on a gunshot wound. The victims had just alighted from a tricycle when the suspects arrived and shot them. Mr. Speaker, my dear colleagues, panoorin po natin ulit itong video ito. Patay sa pamamagitan sa Arayat, Pampanga, ito ng sisilig sa Barangay Telapayong, sa ang riding in tandem. Aliwan naman nakikita ang bumaba mula sa dalawang lalaki na dadalo sa medical mission. Tuliman ang kalsada ang mga nakabusortikto at saka pinagkabalil ang dalawang lalaki. Denigas pa si Councilor Federico Hipolito. Ito na naman si Barangay Batasan Chairman Lito Trinidad. Makas ang mga salarin, patuloy ang investigation sa insidente. Ayon sa pulisya, maaga pa para ituloy ito na election-related violence. As So, usual, yari po. the police have yet to determine the motive for the attack. Ano ba talagang pulis ito? My dear colleagues, Mr. Speaker, nakakalungkot isipin na hindi pa man nare-resolba ang mga patayan noong 2022-2023. Patuloy pa rin na nangyayari ang mga ganitong klaseng krimen sa ating lalawigan, lalo na sa aking distrito, the 3rd District of Pampanga. And I can't help Anim lahat ang pinataya. Are these recent deaths related to illegal activities? Ito po ay related sa kanilang negosyo. We are on the process of the hearing of Quadcom. I am the one who stood up last August 5 this year when we consolidated. When I consolidated the 4 committees, which is the public order and safety, the illegal drugs, the extrajudicial killing, and the public accounts, kung saan po lahat ng negosyo ng iba-ibang nasyon pumunta sa lalawigan ng Pampanga, lalo na sa siyudad ng San Fernando, bayan ng Mexico. May kinalaman kaya ito sa parating na eleksyon? Yun po ang katanungan ng inyong kasama dito sa Kongreso na si Congressman Dong Gonzales. Which I was filed a resolution calling for an investigation in aid of legislation into the senseless and unresolved killings of local public officials in my district of the 3rd District of Pampanga. This impunity being committed to these local public officials must be stopped. The local police must enforce law to the fullest extent. They must keep the peace, arrest and prosecute the criminals, Apat na barangay kapitan, and bring ha? them to the bar of justice. At isang Ilan abogado. pa kaya ang mamamatay bago kumilos ang lokal na kapulisan? The victims, families deserve both justice and closure. The perpetrators must be exposed.
and should be punished within the full extent of the law. Their conviction shall provide the victims, family with closure, and shall allow them to begin to heal the mourn, the loss properly. My colleagues, I implore your support. To my constituents, to my constituent in the 3rd District of Pampanga, sa aking mga kalalawigan, to my fellow Kapampangan, if you are all watching, if you are all listening, I will not stop. Eko putok ng anggat etala akwa, dening eganaganang pakikagawan, keng ustong amaten dala, antimong babi, antimong manok, den kaya katabong opisyalis. Po bage, hindi po yan nababagay sa ating syudad. San Fernando is the heart of Pampanga. San Fernando is the heart of Central Luzon. And Central Luzon is the center of our country. Hindi po namin alam kung paano namin pinatahimik ang aming lalawigan. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin naming development. Ginawa po natin ito para sa ating mga kalalawigan. Ginawa ko po ito in 5 terms as congressman. I did this for the development of my province and my district. Alam niyo po, nakakalungkot. Nakita ang drugs sa bayan ng Mexico. That is the root of one of the committee of Quadcom. Saan nakita yung Pogo? Sa bayan ng Porac. That is also in Pampanga. Saan nangyari ang bilihan ng malalaking lupa? Libo-libong hektarya, binenta sa mga hindi naman Pilipino. Dinaya ang mga dokumento. Chinese citizen, 100%. Bawal sa konstitusyon ang bumili ng ari-arian ng mga Pilipino. Kaya sabi ko po sa inyo, we are doing this for the Filipino people. We are doing this for our province mates. Saan po nangyari? Ang mga madaming extrajudicial killing sa aming lalawigan, marami po sa mga resettlement areas. Saan nangyari ang mga patayan na marami? Sa gitnang Luzon. That's why we formed this Quad Committee, headed by our chairman, Ace Barbers. Our 11th hearing last Wednesday nangyari po. I'm urging all of members of this Congress, the 19th Congress, I'm urging you to attend. Huwag po tayong mag-attend pag mayroon tayong bisita na kailangan kayong pumunta. Hindi tayo kailangan pumunta kasi nandun yung former president. Hindi tayo dapat pumunta kasi nandun yung vice president para ipagtanggol. Wala pong politika itong Quadcom na ito. We are framing up the future of this country. We are framing up the future of our generation to come. Yan po ang ginagawa namin. Nagtsatsaga po kami for 14 hours. Nag-hearing po kami para sa ating bayan, para mailagay sa tamang perspektibo ang ating bansa, ang ating mahal. And do not monopolize the love of country. We all love our country. Mahal po natin ang ating bansa. Wala pong makakapagsabi na ikaw mahal mo ang Pilipinas. We all love our country. Mahal po natin lahat ang bansang Pilipinas. Hindi po nyo dapat sabihin na kayo lang po ang nagmamahal sa bansa. Tayo lahat po. We are the elected representative of the people of our district. Tayo ang makikipaglaban sa kanila. Inilagay tayo dito, inilukluk tayo dito para sa ating bayan. At tayo ang boses at tayo ang makipaglaban para sa kanila. My dear colleagues, Mr. Speaker, I implore your support.
to the Quadcom. I implore your support as we investigate these senseless and unresolved killings in my district. Justice might have many faces, but in the end, I believe it's primarily about accountability. Takal pong salamat. Maya Pakat Padapon. Maraming salamat. Salamat. Okay? So, narinig ninyo si Aurelio Dong Gonzales at nakita ninyo ang kanyang frustration. Bakit apat na pinatay lahat sa San Fernando, Pampanga? Yan, nai-report ko na po yung ibang patayan at may mga nagbigay sa akin ng mga tip. Yan po ay pinapatay daw ni Bong Pineda. So ngayon, kung totoo si Bong Pineda ang sa likod niyan, pwede ba mangyari? Malamang po na si Bong Pineda. Kasi tumatakbo sa ngayon na pagka-mayor, yung anak niya na si Myla Pineda Cayabyab. Yata, Myla Pineda Cayabyab. Myla bang pangalan? So, si Maylin pala. Maylin Pineda Cayabyab. So, ngayon, ipakita ko pa ang pagtapos na pag-file ng kandidatura ay nagsimba pa sila ni Bong Pineda. So, nagsisimba rin pala Sugorol. Ay nako, hindi ko alam kung paano siya magsisimba na alam naman niya marami siyang kasalanan sa Panginoon. O yan, tingnan niyo. Yan sila. So, si Bong Pineda, yang sa dulong kaliwa. Yan yung tatakbong mayor, si Maylin Pineda Cayabyab. Tapos yung pare, obispo. Tapos si Dennis Delta Pineda. Tapos si nanay niya, si Nanay Bibi Pineda. O, yan. So, yan po ang hari ng Pampanga. Actually, sa Pampanga, marami pong mga dynasty. Isa rin yan si Aurelio Gonzales. So, ang ibig ba sabihin, magkakaaway-away sila Dong Gonzales? O ngayon, imbestigahan ng Quadcom. So, dito nyo na malalaman kung ano ba talaga ang meron at lalabas ba na si Bong Pineda ay sa wakas makikilala na ngayon, mabibigyan ng ebidensya na siya ang sa likod ng lahat ng yan. So, pwede mangyari po. In the meantime, nais ko lang banggitin na yung yung may sinasabi pala, may tanong sa akin. Si Duterte naman, ano bang ibig sabihin ng guilt is personal? Ibig sabihin, pag guilty ka. Paano ba maging guilty isang tao? Magiging guilty pong isang tao kung meron siyang partisipasyon sa pagsagawa ng krimen. Kung sa pagpapatay, kagaya ng war on drugs, guilty ba si Duterte? Personal naman daw eh. So kung may personal siya na partisipasyon sa pagpapatay ng mga 30,000, kagaya kay Bong Pineda, pag mapatunayan na may personal siya na partisipasyon sa pagpatay ng mga barangay kapitan, 4 na barangay kapitan dyan sa San Fernando, Pampanga, ay sila may sisentensyahan. So ano-ano ang klase ng personal na partisipasyon? Pwede po na actual, wala ka roon sa patayan. Pero may personal ka pa rin na partisipasyon, yun yung pag-induce, pag-udyok, o di kaya pagbigay ng regalo para, o di kaya pabuya, o di kaya yung hide gun, no? O di kaya, halimbawa, kailangan pumunta ng Pampanga ang papatay at walang ibang masakayan yung killer, ikaw lang. So, ikaw, may partisipasyon ka, personal din, kikulong ka, guilty ka kasi kung hindi dahil sa sasakyan mo na ikaw nagmamaneho, ay hindi sana nakarating ang killer para pumatay. Ganon po yung ibig sabihin na Duterte na guilt is personal. At kung bakit niya binabanggit yan na dapat naman hindi naman ibabanggit.
kasi wala namang tatanong sa kanya. Nag-ibig sabihin lang, follow up yun sa kanyang pag-amin na he said, he is taking full responsibility to all what happened in the war on drugs, na kung saan mahigit 30,000 po ang pinatay. So hanggang dyan lang muna, at magandang gabi po sa lahat, no? Mayap Bengi, tapos Maray na Banggi sa mga Bicolano, sa mga waray-waray, maupay nga gabi, sa mga Ilonggo, maayong gabi, sa Cebuano, maayong gabi. O sa mga Surigao-non, maradyaw nga duyum sa inyo, no, hurot. Sa mga tausog na mga kaklasik mo, sinerhanan dyan, ay marayaw dum. Okay. So sa mga kamag-anak, mga kaibigan ko ng mga Maranao at saka Maguindanao, na mga nakasama ko dyan, lalo dun sa Mindanao State University nung ako'y nag-aral, mapia magabi sa inyo langon. Tapos sa mga langon ng mga Muslim, sa Channel Akan, Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So yan po ang aking masasabi. So si Ani Gonzales, watching from Albay, Bicol. Si Antonio Mabunga, in conspiracy. Akong in conspiracy, yan pong kinikwento ko. May isang killer, ang tawag sa actual killer, kagaya kay Joel Escorial, na siyang pumatay kay Percy Lapid. Siya po ang actual killer. Ano naman ang partisipasyon ni Bantag? Personal din kay Bantag kasi siya ang nagbigay ng pabuya para ipapatay si Percy Lapid. Yung iba naman sa gitna, sila rin hindi sana nakontak si Joel Escorial at kung hindi nagbigay ng pera itong mga mayor de mayores, no? Kay gaya ni Alfe Piñaredonda ng Ilonggo Gang na happy-go-lucky at yung si naghanap ng killer na hari ng Sige-Sige Sputnik Gang na si Aldrin Micusa Galicia at ito yung hari ng Batang City Jail na siya nag-facilitate, nag-usap-usap sila ni Aldrin Micusa Galicia. Ito naman po yung Batang City Jail ay si Alvin Cornista Labra. So, yun po sila sa gitna. Ang papel naman nila, personal din ang guilt nila. Kasi ang papel nila, sila nag-facilitate. So, ibig sabihin, ang tawag namin yan, principal by indispensable cooperation. Tapos, ang inducement, iyon yung si Zulweta tsaka si Bantag kasi sila nangako na magbibigay ng pera na 600,000 ang binigay lahat. So, yan po. At least alam nyo na, no? Hubita Caro Carlon, nangangailangan pa ang Quadcom. Kagalang-galang pa ang Quadcom. Of course, nahanga rin ako. Nabawi nila ang kanilang ginawang kahiyan sa akin na kung saan pinuspon nila at least tinuloy nila. So, okay na ako. Wala na akong problema sa kanila. Tapos, mas magaling pa sa totoo lang magtanong. Kahit na sabihin natin may mga kudigo, at least naghahanda sila, mas magaling magtanong ang mga congressman sa Quadcom kaysa mga senador sa Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Coco Pimentel. And to think, top-notcher, number 1 sa bar exam si Coco Pimentel. So, pag-Baker, naimbag rabi, Engineer Toto, Kausing, naimbag rabi sa kada kayo amin sa mga kabsat ko. Mayap Abingi sa mga kabalin ko, lalo na sa Purak, no? Huwag niyo ibuto yung si Kapil na yan. Tatakbong, swapang talaga to si Kapil. Hoy, swapang! Tatakbo ka pa ng mayor, tapos ang anak mo, patakboin mo vice mayor. Talaga naman, talagang swapang ka. Hindi na kayo nahiya sa ginagawa niyo. Ganon din si Lito Lapid, patakbuhin niya rin yung konsyal ang kapatid niya at ang anak niya. Diyan sa Purak. Tapos tatakbo ka senador. Wala ka nang ginawa, kundi pamimili lang ng mga mansion ang ginagawa mo eh. O, sino pa ang ibang dami-dami dyan? Yung
mga kanyan, mga political dynasty. Si Tolpo, number one, pinakahari sa political dynasty ng si Tolpo. Kasi patakbohin niyang anak, kapatid niya, si Erwin Tolpo, number one sa survey ng Tanjiri survey daw. At number two din si Ben Tolpo. Nako, wala na tayong magagawa niyan. Okay. So, sa Ferdinand San Juan, mabuhay po kayo. Binben. Tapos Jimmy De Vera, Francisco Antonio Mabuga, Ami Gonzales, so Jamie Ario Pagita, Filemon Tamba, Richard de la Cruz, merong pag-aaring Sabungan, si Bong Pineda sa San Juan City. Wow, siya rin sa San Juan City ha. At saka ay yung San Juan Coliseum sa F. Manalo Street, siya pala may-ari ha. Si J. Geriarte, Diosdado Villa, LDP Gemini, siya pala nasabi sa akin na si Maylene Pineda. Binben, kalaban sa politika ng nasa taas na nagkakaroon ng kapangyarihan gamit ang guns and gold. Kumari pa si I am sorry. Kumari si Gloria Macapagal Arroyo. At saka gusto nila agawin ang pagkamayor sa San Fernando mula kay Vicky Kaluwag. Okay? Si Jigger Yarte, paghahanda, yan, parang halalan 2025. Jimmy De Vera, bulok ang sistema ng justice system sa atin dahil sa pagpatayan at mga nasa kapangyarihan ang abusado. LDP Gemini, isa ka rin naman sa mga maraming lupa. Sa mga maraming lupa si Dong Gonzales, maraming lupa daw. So Carlito RC Jr., lumapit na kay Tambaluslos, mamigay kayo ng ayuda para tumahimik. Jigger Yarte, Francisco Tumangha, good evening, Dr. Toto Kausing, watching from Florida, USA. Jesse Noarbi, Toto Kausing sa Senado. Carlito FRC Jr., baka hindi niya kaalyado yan si Piña Patay. Yung nga, mga hindi nga kaalyado. Jimmy De Vera, good evening po. Ito na eh. Tapos sino pa? Si Divina Gaspay, Maruja Robon, Carlito Arce, Francisco Antonio Mabuga, si Alice Guo, kumusta na? Rizalino Ansiro, nakakulong ngayon si Alice Guo doon sa City Jail. Jesus Katoliko, mukhang kamag-anak ko ito Yan ang papagasolina lang, yan. Si Elenita Piring, Kabonyog, Jun Kabinbin, good evening po, Kabonyog, Dr. Senator Toto Kausing, kaya natin to, tuloy ang laban sa katotohanan. Francisco Antonio Mabuga, New Killing Fields. Nagiging killing fields na kay Pampanga. Joel Binaventura, Jesus si Jamael Ali, mas okay sana kung magiging academic in tone ang inyong approach sa mga Duterte issues at paubaya na ninyo sa audience ang kanilang saloobin. Okay, bahala na nga sila. Okay, opinion ko lang yun ha. Lani Reyes, good evening po, attorney. Jamael Ali, di ako makaka-Duterte pero mas convincing para sa akin ang mga lawyers' opinion pagpaliwanag sa mga issues kontra sa mga kasong okay, pinaliwanag ko na yung guilt, no? Personal. Ano pa ang gusto nyong hanapin? Yung pag-amin niya, yes, tanggapable yun, admitted yan, sapagkat po may abogado siya, 3, binibigyan siya ng gabay ng kanyang 3 abogado na si Palito Salvador Panelo, si Attorney Silvestre Billo, at saka si Attorney Delgra. So lahat ng pag-amin niya ay magagamit po laban sa kanya. Full responsibility. At saka mag-imbestiga na si Bunjing. Nako, delikado. May labanan na ngayon ng jurisdiction sa gitna ng local, na municipal, ang tawag dyan, municipal laws at saka international laws. Ngayon, ang international law, by reason of what we call as incorporation clause, nakasaad po kasi sa Constitution na parang batas na rin natin ang lahat ng international law. It is deemed as incorporated. Pero kung mayroong pagbabanggaan sa gitna ng international law at municipal law or national law natin, ay mananaig ang national. Depende sa ating national law ang susundin lagi.
So, Jovita Caro Carlon. Pero meron tayong obligasyon din sa outside world, sa United Nations, na kailangan ibagay natin, itugma natin ang ating mga batas sa international laws. Sanchez, yung bank manager ang nag-resign, alam niya, dineposit sa kanilang sariling bank account yung cheque na nakapangalan kay Gina Acosta, lahat ay okay ha. Thank you for the information. Antonio Bensosiso, Pastora Raelias, Shalom, Francisco Antonio Mabunga, First In, First Out, Mela V. Anino, Antonio Grino, Enjoy Farming TV, tapos Emilda Talaugon, ang conflict plus sa ICC tsaka sa municipal, no, halimbawa kasuhan ni DOJ, Secretary si Duterte yung meron din kasi tayo sa ating lokal na batas na crime against humanity. So kakasuhan ng DOJ si Duterte ng crime against humanity, may obligasyon naman ang ating bansa na magbigay ng mag-giveaway kung sa English pa sa international kasi nakasaad din po yan, nakasabi sa Republic Act 9851. Besides, sa prinsipyo naman kung sino ang nauna na kumuha ng jurisdiction o authority sa isang kaso, ay siya na yun ang magtatapos niyan. Hindi pwede agawin ng municipal law natin o ng bayan natin ang kaso mula sa ICC kasi nauna ng ICC. So, Joseph A. Chan, Francisco Antonio Mabuga, Alolalya. So, pinaliwanag ko na kanina kay Sarah, ilulusot niya yan sa tingin ko sa pamamagitan na yung ginagamit niya na Mary Grace Piatos. Kaya sinabi ko, lahat na lang ng bagay gagawin kung totoong intelligence gathering, no? Okay, so si Joseph Chan, Mary Grace Sidano, Francisco Antonio Mabunga, so Ani Gonzales, John Patrick de Mesa, Antonio Grino, Estrelita, Jose Salvar, tapos si Imar Naval sa La Union, Japi Arante Peñalosa, Imelda Talaugot, Omam Reacts, Man Borbas, Romel Fabrigas. Okay, sino pa? Okay. Si Bob Andrade, Pag-Aw Baker, Jovita Caro Carlon, tapos si Jagger Riarte, si Efren Remigio. Toto, ang update sa case mo sa Comelec. Bago ako umalis, i-update ko kayo. Jimmy De Vera, Mabuhay ang Bunyog, ating boto. Carlito Ifarsi Jr., George Lacuin, Melandro Jose, Jiggy Riarte, Carlito FRC, Jose Cesar Balmaceda, si Jiggy Riarte, sino pa? Josefino Celestino Garfield, Venancio Siason. So, magandang gabi po, no? Pero bago ako mag-out, sa stage po ako ngayon, bukas magsusubiti po ako ng motion for reconsideration sa Comelec para sa kaso ko at sinisiguro ko na hindi aprobahan ng Comelec ang aking motion for reconsideration. Kundi, inaasahan ko na doon ako sa Supreme Court kukuha ng aking panalo. Okay? Magandang gabi po at ipagdasal niyo po ako at pagdasal tayo sa isa't isa para lahat tayo ay gagabayan at hindi sana tayo matutuntun ng mga tinatawag na mga criminal. Okay? Magandang gabi po. Magandang gabi. Bong Pinida. Magandang gabi. Duterte. Sara Duterte. Magandang gabi.